Bagas yung preno ko. Hindi ko kasi chinek up muna bago umalis. Ito po yung first procedure na gagawin natin after natin mabaklas yung up and brake drum ng ating sasakyan. Hugasan po natin ito sa ating malinis na tubig na may powder na sabon. At linisin po natin yung mga lining, yung mga spring at yung brake drum para pag-apak natin, kapit na kapit yung lining natin sa ating brake drum, malakas yung ating preno. Kinukuskus nating mabuti yung mga natuyong langis, kumakapit yan dyan sa ating lining at mga spring at sa ating brake drum. Nanggaling yan dyan sa ating mga bearing. Kung hindi na ganun kaganda yung ating mga oil seal sa ating mga main bearing, ayan, tatagas yan dyan. Lesson learned talaga kasi hindi natin chinek up muna yung ating sasakyan bago tayo umalis ng Bulacan. Buti na lang dyan na tayo natagasan ng preno, nakarating na tayo ng Pangasinan. At salamat din sa Diyos dahil kompleto naman tayo sa gamit, may mga baon tayong well cap. Yung goma natin lalagay dito is 1-in-1/8. Ayan o, ito, may baon tayo. Second, ayan. Just in case abutin tayo sa daan ng tagas ng preno or tagas ng clutch, ang importante natin unang gagawin natin ay maitabi natin yung ating sasakyan at meron tayong pamalit na mga well cap at meron tayong baong fluid. So nang sa gayon maiwasan nating ma-wrecker kasi sa kalsada, importante lagi talaga may baon tayo ng mga pamalit dahil hindi maiwasan natin yung magkaroon tayo ng trouble agad itong mga pangyayari. At kung halimbawa isang gulong lang yung natagasan ng ating preno, pwede naman natin gawa ng remedyo yan. Kuha tayo ng vice grip, kung may dala tayong vice grip, ipitan natin yung pinakang flexible hose nya. Gagana pa yung tatlong gulong yan, meron pa rin tayong preno. Cylinder, linisin natin ng tubig na may sabon. Ganito. Ayan. Kung may kalawang, yung iba ginagawa nila. Pero lalaki yung cylinder nun eh. Pwede naman lihain pero ano lang. Huwag madiin. Tapos paikot dapat para pantay. Pero iba hindi ayaw palihiya kasi lalaki daw yung cylinder ito. Pwede naman siguro, kasi ako nagliliha eh. Pero may ano lang, ano lang, hindi madiin. Kinalawang na yan nyo, cylinder nyo, ito. Kinalawang. Padaanan natin ang liha yan, pero ano, hindi man madiin ang gagawin natin. Kasi pwedeng lalaki na yung butas niyan, dyan magiging tagasin yan eh. Lihang 1,000, gagamitin nyo ito. Number 1,000 yung pino. Tanggalin nyo lang yung mga kalakalawang, tapos huwag yung masyadong ano, slide lang yung liha nya kasi maaari siyang lumaki yung butas niyan. Tanggalin lang natin yung mga kalakalawang. Magkakaroon kasi ng kalawang kapag nakagarahay ang sasakyan natin, hindi natin i-start. Siyempre hindi natin naapakan ng preno, kailangan lagi i-start natin, apakan natin ng preno. Advisable once a week, masipag twice a week. Ginawa natin, wala, buwan ito na nandoon, nakabagak lang. Ayan, wala. Ayan, makakaba tayo ng mga ano sa cylinder niya, yun yung kalawang yan. Kaya padaanan natin ng kaunting liha. Nagiging tagasin na kasi yan pag ganyan eh.
tagasina advisable kung may budget naman, palta na lang tong cylinder. Yung piston, mura lang naman to. Ito nagiging tagasina eh, papaltan ko na to. Pahiran po natin ng grasa itong ating piston para nang sa gayon madali nating mailagay ang ating well cap. Madulas siya. Next step natin, nakapaglagay na tayo ng mga bagong well cap sa ating mga piston. So, maglalagay naman tayo ng ating fluid. So, ito luluwagan muna natin yung bleeder natin dito sa loob para paglagay natin ng fluid sa ating mga cylinder, bababa agad siya sa mga tubo natin. Hindi na ganun karami yung hangin dyan sa ating piston. So, hindi na ganun katagal yung pagbibilid natin. Kasi iba-iba din yung diskarte ng mga driver. Merong nilalagay na lang yan. Hindi sila naglalagay ng fluid dyan sa cylinder. So, ako iba yung diskarte ko dyan. Ayan, may mga lamang fluid na yung mga cylinder natin. Tapos ipe-press ko yan pababa para tumagas dun sa ating bleeder yung fluid natin na nilagay. So maminimal na lang yung hangin para hindi na tayo mahirapan ng pagbi-bleed. So mayroong mga ibang driver, basta na lang sinasalpak din yung mga piston natin. So iba-iba naman yung diskarte, pwede rin yung ganun. Kung masipag sila mag-bleed, ako hindi. Ganyan na ginagawa ko para menos lang yung pagbi-bleed natin. Di bali nang mayroong masayang na fluid. So sinasahod naman natin yung fluid niyan. Kung malinis pa, ibabalik natin yan dun sa ating lagayan ng fluid sa taas. Less na yung hangin niya. Mag-bleed man tayo. Saglit na lang. Ito na yung next natin. Punasan muna natin bago natin ikabit itong ating lining. Kaya ng screw, wala akong plug screw eh. Well, sabit natin dito sa ang kabiyak naman, unahin natin doon taas kabit, tapos ito sasangkalan natin yan na yan. Okay, tapos tingnan natin kung pantay, gano'n natin ang ating daliri yung space nya. Okay, pantay na. Pantay, okay. Bagong palit na lahat ng well cap. Balik natin itong brake drum. Bibilid na tayo tapos adjust. Ayan. Sabi mo kanina. Lagyan muna natin ng fluid ang ating master bago tayo mag-bleed. Yan, punayin muna natin ang fluid. Start muna natin ang ating makina para malambot apakan ang ating pedal sa ating brake. Para madali tayo makapag-bleed. Madaling lumabas yung hangin sa ating mga bleeder. Kaya natin tinatanggal ang hangin sa ating mga hose ng ating mga preno or sa clutch man yan. Kasi pag merong hangin yan, lulubog yung preno natin, hindi malakas yung kapit ng preno natin. So importante na wala talagang hangin yung mga tubo ng preno natin. Ha? Start na tayo mag-adjust ng ating mga lining. Kailangan ipantayan sa taas at saka sa baba.
Okay na. Okay na, na-bleed na natin. Natanggal na natin yung pinukang hangin niya. Kasi kung may hangin yan, bababa yung preno mo pag-apak yan. So kailangan natin tanggalin lahat ng hangin para, ayun, maganda yung preno natin. Okay, okay na. Ganun yung tamang pag-adjust. Paanda rin natin yung makina para hindi masira yung ating vacuum, yung ating hydrovac. Pag mag-bleed tayo ng ating preno. Okay, alright. So ulitin.